no pain, no gain, ika nga mga kapigsi, di ba? And itong mga pain nyo, yan, may katumbas yan na magagandang rewards from the universe, mga kapigsi. Hindi kayo papabayaan ni universe, no? And for some of you, maaari din kayo makita ng trabaho na may malasakit, no? Kasi yung iba, meron talagang mga kumpanya or mga boss na talaga naman nagmamalasakit sa empleyado nila. I know. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading for December para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Scorpio. So, ito yung money energy mga kapiksi ng ilalim siya ng deck. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Scorpio. Ito guys. So, Scorpio, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa reading nyo. Meron tayong presence ng air sign dito guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, parang nag-iisip kayo, naghahanap na kayo ng greener pasture mga kapiksi. Ibig sabihin para nag-iisip na kayo na lumabas, umalis ng inyong trabaho and maghanap ng ibang malilipatan, lalo na ngayon kasi sometimes, or eto na experience ko din to dati nung nagtatrabaho pa ako, pagdating ng December, pagkatas ng December, pagka kuhaan ng bonus ganyan, maraming nagre-resign, no? Maraming lumilipat ng trabaho mga kapiksi, and okay lang naman yun because kanya-kanya tayo ng preference sa buhay. Sometimes naghahanap tayo ng growth, sometimes naman dahil dun sa community, dun sa company. Merong ibang company na maganda nga yung pasahod pero toxic naman, and in your case nakikita natin na gano'n, no? Meron toxicity sa inyong workplace mga kapiksi na talaga namang nagpapahirap sa inyo, no? Ayan, no? Very toxic. Pwedeng boss mo to, pwedeng mga kasamahan mo sa trabaho. So, nakakaranas kayo ng mga pagmamalupit. Yung iba sa inyo, parang nakakaranas kayo ng pamamalupit, pambubuli, whether sa boss nyo or dun sa iba nyong mga katrabaho na parang yun yung reason, yun yung main reason kung ba't gusto nyong umalis sa trabaho. Right now, parang hinahabaan nyo lang yung inyong pasensya, mga kapiksi. Parang sinasabi ni universe na habaan mo pa yung pasensya mo and mag-focus ka sa sarili mo hanggang hindi ka pa nakita ng malilipatan kasi for some of you, kumbaga parang mahirap din makapagsapalaran na basta-basta ka na lang nagre-resign, na wala ka pang malilipatan na trabaho unless malakas talaga yung loob mo, mga kapiksi, no? Ginawa ko yun. Ginawa ko yun, ilang beses ko na yung ginawa mga kapiksi, pero yeah, ito yung sinasabi ko nga sa inyo na hindi kayo papabayaan ni universe mga kapiksi. Ang importante is alam mo yung gusto mo, sundin mo kung ano yung maluwag sa kalooban nyo guys, no? Pero wag din kayo magpadalos-dalos, wag din kayo magpadala sa bugso ng inyong emosyon kasi you also have to consider yung mga tao na nakasandal sa inyo, lalo na kung pamilyado kayo. Let's say for example, breadwinner ka, kayo yung inaasahan sa bahay nyo, ikaw yung sumasahod, ganyan, tapos ikaw yung nagdadala ng food sa inyong lamesa mga kapigsi. So, kung maghahabaan nyo pa yung pasensya nyo hanggang kaya nyo, hanggang sa makakita kayo ng panibagong malilipatan mga. Ayan, no, sobrang burdensome sa inyo guys. Nararamdaman ko yung pabigat, no, na nararamdaman nyo sa buhay. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng literal na marami kayong problema sa inyong buhay, kahit na let's say for example hindi nga kayo nagtatrabaho pero mabigat yung mga problema nyo, mga pasanin nyo, mga obligasyon nyo mga kapiksi. Pero ito guys, sabi ko nga hindi kayo papabayaan ni universe mga kapiksi. Makaranas din kayo ng magandang gantimpala, lalo na guys kung masipag talaga kayo, kasi yung iba sa inyo talagang masipag, nagsisikap, ganyan,
no pain, no gain, ika nga mga kapigsi, di ba? And itong mga pain nyo, yan, may katumbas yan na magagandang rewards from the universe, mga kapigsi. Hindi kayo papabayaan ni universe, no? And for some of you, maaari din kayo makita ng trabaho na may malasakit, no? Kasi yung iba, meron talagang mga kumpanya or mga boss na talaga naman nagmamalasakit sa empleyado nila. I know a person na meron silang kasambahay, no? Tapos sila talaga yung nagbibigay ng nilalakad talaga nila personally, yung SSS ng kasambahay nila. Alam mo yun, yung merong malasakit, no? So yun yung gusto kong sabihin sa inyo, na hindi porket minalas kayo ngayon sa mga employer nyo or sa mga trabaho nyo, forever na kayo mamalasin. May kita at may kita nyo pa rin yung para sa inyo, ibibigay talaga yan ni universe. Parang yan yung reward sa iyo ni universe, okay? Kaya sinasabi ni universe na habaan mo pa yung pasensya mo, wag kang mag-alala, kasi yung tama, yung trabaho na deserve mo, yung pagkakakitaan na deserve mo, ibibigay namin sa'yo, pagkakalob namin sa'yo, niluluto na namin, antayin mo lang, okay? So ganon guys, ganon yung energy na nakikita natin. So tiis-tiis lang mga kapiksi, and yung mga magagandang rewards dito sa'yo, no? Yun ang i-mind mo, mind rewards, mind new employer, kung gusto nyo talaga ng bago employer, mind new job, mind new opportunities, yan, dadating din yan sa inyo mga kapiksi. Antay-antayin nyo lang, okay? Konting tiyaga lang. Sabi nga, habang maiksi pa ang kumot, magtiis mamaluktot, pag mahaba at malapad, tsaka na tayo mag-unat-unat, mga kapiksi. Huwag mawala ng pag-asa, just keep on moving forward. Maayos din yung mga sitwasyon nyo sa trabaho nyo or sa mga pinagkakakitaan nyo, okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung mga money manifesting techniques for you. Shuffle natin to, bubunod tayo ng isang mga kapiksi. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil magpapasko na, meron tayong Christmas season sale. Magbibigay ako ng 10% discount guys, plus 1 free pampaswerte subliminal. So, dalawang combo yan mga kapiksi, no? Sa lahat na mag-avail ng course until December 31 guys. Kaya mag-avail na kayo habang may bonus pa kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito guys, yung ating money manifesting technique para sa inyo. Sabi dito, achieve. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goal. So, ito mga kapiksi, this is a scripting method. Pag sinabing write down, scripting method yan, journaling mga kapiksi. Kung meron kayong notebook, mas maganda meron kayong dedicated notebook para sa inyong scripting. So, doon sa notebook nyo guys, isulat nyo kung ano yung gusto nyong ma-achieve. Ito ay regarding sa career, no? Pero regardless guys, kahit hindi sa career, basta sa kabuhayan nyo, sa kaperahan, ganyan, isulat nyo however, whatever feels comfortable para sa inyo. So, let's say for example, naghahanap ka ng trabaho, gusto mo ng bagong trabaho, di ba? Isulat mo yun, gusto ko ng bagong trabaho, gusto ko magka-increase ng sahod ko, gusto ko ng 20,000 basic salary, gusto ko ng magandang bahay, gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko ng
ma-regular ako sa trabaho, yung mga ganun, whatever mga kapiksi, gusto ko magkaroon ng sariling negosyo, gusto ko magkaroon ng maraming customers, yung mga ganun guys, no? So whatever you can think mga kapiksi na gusto nyo mangyari sa buhay nyo, don't limit yourself. Number 1, don't limit yourself guys. Sabi ko nga sa inyo, you can be, do, and have anything that you want in your reality. Okay? And then pangalawa, don't ask how or when or kailan mangyayari. Hindi nyo yun problema. Hindi nyo yung trabaho mga kapiksi. Trabaho ni universe yun na gawin kung ano yung desire mo or i-deliver sa'yo yung desire mo. Ang trabaho mo is to identify, to declare what you want, declare your truth mga kapiksi, okay? And then each day, ito yung pinaka-importante, and ito yung palagi kong sinasabi sa inyo ng paulit-ulit, simply do your best each day, keeping, teka lang, focus natin para mabasa nyo. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. Yan. So, kayo na mismo yung nakabasa mga kapiksi, focus. Diba? Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo ng paulit-ulit mga kapiksi. You have to focus your attention dun sa mga goals nyo mga kapiksi. Okay? Whatever you focus on, manifest guys, okay? And your energy flows where your attention goes. So, ibig sabihin, kung nakafocus yung attention mo dun sa isang bagay, yun yung magmamanifest dun sa buhay nyo, okay? So, that's why it's very important na yung thoughts nyo palagi nakafocus dun sa mga desires nyo, hindi dun sa mga problema nyo, okay? Kasi most of the people, ito, naka-autopilot kasi yung karamihan ng tao dahil sa mga problema na pinagdadanasan nila sa buhay, yung mga negative na nangyari sa kanila, nasanay sila na doon nakafocus yung attention nila, okay? And little did they know na kapag fino-focus yung attention nyo doon sa mga problema, more problems will come to you. More evidences of more problems you will see in your reality mga kapiksi. So that's why kailangan ang fino-focus ng attention natin is yung gusto natin mangyari, yung mga desires natin, yung mga goals natin, hindi yung mga ayaw natin sa buhay. So kailangan lang natin i-flip yung ating attention guys dun sa mga goals natin, sa mga desires natin, para yun yung mag-push out sa ating physical reality. Okay? So, comment down below guys if naintindihan nyo, and i-comment nyo na rin sa baba mga kapiksi ko ano ba yung mga goals na gusto nyong ma-achieve sa buhay nyo pagdating sa kaperahan, pagdating sa kabuhayan. So, ako, gusto nyo ba magkaroon ng magandang trabaho? Gusto nyo ba kumita ng malaki? Gusto nyo ba magkaroon ng salary increase? Gusto nyo ba magkabahay, magkakotse? Comment nyo sa baba mga kapiksi. Let me know your thoughts, okay? Alright, so yan ang message para sa inyo, Scorpio. Comment down below if naka-resonate kayo. By the way guys, ito yung ating 2024 money kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.